Maaaring may mga babago sa mga tatakbuhang posisyon sa mga darating na araw. Hello mga kamikos, kumusta kayong lahat? Sana nasa okay lang kayo na kalagayan and mag-ingat tayo kung wala naman tayo pupuntahan sa labas. Huwag tayo masyadong lumabas kasi nga marami ang nangyayari na kung ano-ano sa mundo. So bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe sa akin channel and always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload, i-review, i-react or gagawing content sa aking channel. So for today's video, ayun na nga, nag-withdraw na si Mayor Sara Duterte or si Inday Sara Duterte sa pagtakbo bilang mayor sa Davao. Ngayon is nag-withdraw siya and papalitan siya ni Sebastian Baste Duterte, yung kanyang kapatid, bilang maging isang mayor or tatakbo bilang mayor ngayong 2022 sa Davao. And papalitan naman si Baste ng isa pang representante ng kagrupo nila Inday Sara Duterte na si Attorney Melchor Kitain. So yan yung tatakbo bilang vice instead of Baste kasi nga nag-withdraw si Sara Duterte and aakyat si Baste bilang mayor. So ayan, dito na nagsisimula yung swapping ng mga kandidato ng administrasyon. Okay, so ito na yung nagkakaroon ng speculation and marami talagang hakaka na magkaroon ng swapping sa higher position. So hindi pa inununsyo ni Inday Sara Duterte ano nga ba yung kanyang tatakbuhan sa 2022 election. Magiging presidente ba siya or magiging vice president ba siya? Okay, so ang balita naman ngayon, Senator Bongo is maaari na ring mag-withdraw or maaari ding mag-swap ng pagkakandidato sa 2022. So maaari itong palitan ni Inday Sara Duterte si Bongo. So sa akin, speculation ko lang or sa akin palagay, so baka magkakaroon ng swapping talaga sa higher position sa vice president at saka sa president na magraran ngayong 2022 na election. Okay, so maaari din na mag-withdraw si Bato and si Bongo and give way sila kay Inday Sara Duterte at saka kay Bongbong Marcos tandem. Okay, so maaari ding maging presidente si Bongbong Marcos or maaari ding maging presidente nila si Inday Sara Duterte. Pero sa nakita ko sa pulso ng mga tao ngayon is parang manalo ata si Bongbong Marcos bilang presidente ngayon. So siguro ito yung part ng strategy nila, President Duterte, kung tinitingnan muna nila yung pulso ng bayan kung sino nga ba yung pwedeng tumakbo bilang presidente at saka vice president sa 2022. Ayan, so nilagay nilang dalawa na ito, si Bongo at saka si Bato at saka si Bongbong Marcos. So parang may plan A at saka plan B silang ginagawa. Okay, so ito guys is like may mga political sila strategy, pero hindi tayo isang political analyst or hindi tayo eksperto sa pagiging isang politiko. Pero guys, ito is just opinion and reaction natin tungkol sa mga magiging swapping. So pwedeng magkakaroon ng tandem ng Bongbong Marcos and Sara Duterte. Pwede din namang tatakbo si Bato, hindi mag-swap si Bato, mananatili siyang president, pero maghati yung boto ni Bongbong Marcos at saka ni Bato kasi alam natin na dalawa na yan is parang may connection sila sa partido nila President Duterte at saka ni Bongbong Marcos. So pwedeng maghati yung kanilang boto pag nagtakbo din si Bato, pero ito is hindi pa klaro kung sino nga ba ang tatakbo bilang presidente and sino nga ba yung pwedeng i-swap ni Inday Sara Duterte sa posisyon ni Bato and ni Bongo. Pero si Bongo kanina is naglabas na ng kanyang press con tungkol nga sa posibleng pagbabago oras-oras ng eleksyon. So sabi niya daw is napakagulo daw ng eleksyon ngayon sa Pilipinas. So matagal nang magulo yung eleksyon talaga sa Pilipinas. So marami nang nangyayari. So expect na lang natin kung sino talaga yung taong talaga nila tatakbo bilang vice presidente at saka presidente sa side ni President Duterte, diba? So panoorin natin yung press conference ni Senator Bongo and pahayag niya tungkol sa swapping and tungkol sa pagbabago ng position or pagbabago ng pagtakbo sa halalan 2022. Mga taga-mahal kayo ng Antipolo, maraming salamat po sa malasakit. Yun na sa labas. Salamat. First time ko pong naluha sa hospital. Alam niyo bakit?
Mabablitaan niyo po sa mga susunod na oras. Ano, magulo ang politika. Ako, tayo ko po sa inyo. Kung wala kayo sa politika, hindi lang pasukin. Pangit man ikwento dito sa inyo. Ako po ay kandidato bilang pangalawang Pangulo. Pero marami pong mga pangyayari sa mga nakaraang oras na ayaw ko, mahirap niyong maintindihan sa politika. 38 days na po akong kandidato bilang Vice President. Pero siguro dahil sa pagmamahal ko sa ating mahal na Pangulo, tagal po ako nagtrabaho sa kanya. Kilala ko po sa yung pagmamahal niya po sa tao. Diyan ko po natutunan yung Malasakit Center. Itong kandidatura ko bilang Vice Presidente ay maaaring magbago. Kasi hindi ko maiwasan. May mga changes po sa politika na sabi ko nga, napakadumi. Dito ka na nga gustong magserbisyo sa kapwa mo Pilipino. Eh meron mga pagbabago na wala naman po akong magagawa. Dahil po, may mga posisyon naman na, alam niyo itong problema about the substitution dito sa politika. Maaaring may mga babago sa mga tatakbuhang posisyon sa mga darating na araw. Ang problema po dyan, kailangan ko uliwas. Gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang inyong Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Kailangan ko pong uliwas. Malalaman niyo lang po yan sa darating na araw. Nasaktan na ako din sa sinabi ni Mayor Jun. Sabi niya sa akin na bihira po silang humanga. Huwag mo po ako ituring na isang senador. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa po alam na senador na ako. Tingin ko pa rin sa sarili ko ngayon. Takbo rito, takbo doon. Bilang isang, nasanay po ako bilang isang staff ni Pangulong Duterte. Hindi naman po ako tatakbo bilang Vice President. Dahil na rin po sa kagustuhan ni Pangulong Duterte. Kwento ko na lang po sa inyo. Siya po ang dapat na maging kandidato bilang Vice President. Last minute po, ayaw na, nag-withdraw. Sabi niya, kasi alam niya, naguguluhin po sa politika. Sasabihin, bakit ka tumakbong Vice Presidente? Unconstitutional na yan. So he decided not to run. Sabi niya, Bong, meron tayong partido. Kailangan may isa sa atin na tumakbo. So tumakbo po ako. Ngayon as Vice President. 38 days na po akong kandidato bilang Vice Presidente. Malalaman nyo lang po sa mga susunod na oras kung merong changes po sa mga kandidato. At kung kailangan kong umiwas, wala po ako magagawa. Pero ito lang po ang mapapangako ko sa inyo. Kahit kapitan, kahit na ordinaryong mamamayan po ako, patuloy po akong magsiservisyo sa aking kapwa Pilipino. Parang ganito na mangyayari dito ngayon sa election 2022. Parang Bongo out and Sara Duterte in. So parang ganon magiging Vice President or tatakbo si Inday Sara Duterte bilang Vice President kasi nga nag-hook up na yung mga tao kay BBM. So yung mga tao ay sobrang dami nang sumusuporta kay BBM. So kung kakalabanin pa nila si BBM, so maghati talaga yung boto nila. So pupunta talaga ang boto kay Inday Sara Duterte. So matatalo dito si Bongbong Marcos pag hindi sila tandem na dalawa. So kasi maghati yung boto at may posibleng mananalo si Lenny pag nahati yung boto ng dalawa. So ganun lang yung sa akin palagay. So pag tumakbo si Inday Sara Duterte sa pagka-presidente and tatakbo din si Bongbong Marcos sa pagiging presidente, so mahati talaga yung boto nila and si Lenny is lulusot talaga and mananalo si Lenny. So hindi tayo isang political analyst or hindi tayo eksperto sa sa politika, pero ang ating ginagawa is reaction lamang. At saka kung anong palagay nyo
sa mga nangyayari ngayon sa swapping and sa mga surprises ng government. Comment down below kung ano sa palagay nyo para at least may idea din tayo, and magkakaroon din ako ng idea kung ano din yung sasabihin nyo tungkol nga sa mga swapping na ito and tungkol sa pagtakbo ni Inday Sara Duterte sa higher position kasi nga nag-withdraw siya sa pagtakbo bilang mayor sa Davao City. So huwag kalimutan ay subscribe ang aking channel and always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload or i-review, i-react sa aking channel. So thank you for watching this, Miko, at peace. Yo!